Natagalan ka. Wala pa sa sariling nag-angat siya ng tingin kay Mia. Nasa loob sila ngayon ng opisina nito rito sa hospital. Lumapit siya sa babae at yumakap dito. Napabuntong hininga siya. Sabay silang dumating kanina. Pinauna lang niya ito dahil may naiwan siya sa sasakyan. Anong problema? Agad na may pag-alalang tanong sa kanya ni Mia habang magkayakap sila. Siyempre hindi siya naniniwala sa sinabi ng lalaking yon. Wala naman siyang kapatid. Nag-iisang anak lang siya ng mga magulang niya. Pinilit pa siya nitong tanggapin ang isang calling card na ngayon ay nasa bulsa ng doctor's robe niya. Wala. Aniya nang kumala sila sa isa't isa. I just miss you. Uwi ka naman niya. Pabiro siyang inirapan ni Mia. Kaya naman napatawa siya. Napailing-iling siya at pinanggigilan ang magkabila nitong pisngi. Jake, saway naman ito sa kanya. Napangiti lang naman siya at muli itong kinulong sa mga bisig niya at pinupog ng halik ang mukha nito. Stop it! Nakikiliti nitong pigil sa kanya. Bumaba pa ang mga labi niya sa mabango nitong leeg bago siya tuluyang tumigil at nagkatinginan sila. Mag-out of town tayo. Aniya habang yakap pa rin ito. Ngumuso naman si Mia. Kaya naman napangiti siya dahil sa pagiging cute nito. Gusto ko yon pero anong ipapaalam natin kina mami at daddy? Uwi ka naman niya at nakikita nito ang pag-alala sa mga mata niya. Alam niyang nahihirapan ito sa sitwasyon nila. Ganoon din naman siya. Mahigpit niya itong niyakap na maagap naman itong sinuklian. At mahigpit din siyang niyakap nito. Medical mission, uwi ka naman niya. Bahagyang kumawala sa kanya si Mia para matingnan siya ng maayos. Seryoso ka? Napangiti siya at tumango rito. Naglapat naman ang mga labi ni Mia. Iyon nga ang inaasikaso niya sa mga sumunod na araw na na-approve naman ng hospital. The patients will be given free medical examination and medicines. At isa na doon si Dr. Castro sa mga makakasama nila na hindi niya nagustuhan. Bakit ba nandito ang lalaking yon? Mas kailangan siya sa hospital. Uwi ka niya. Mahina naman siyang siniko ni Mia sa tabi nito. Stop it. Si Dr. Tan nga nandito rin. Tumas ang gilid ang mga labi niya. Nakikita niya nagsiselos ito at mukhang natutuwa pa siya. Pinanliitan siya ng mga mata ni Mia nang makita nito ang reaksyon niya. Inirapan lang siya ng babae, kaya naman napatawa siya. Napatingin tuloy sa kanila ang ibang mga kasamahang doktor. Hindi niya mapigilan, ang cute talaga nito. Maagap namang lumayo sa kanya si Mia at kumuha ng mga gamot, kahit hindi pa naman talaga kailangan. Naputol ang tawa niya at napabuntong hininga na lang. Alam niyang natatakot itong mapag-isipan sila ng kung ano-ano, pero para sa kanya, wala siyang pakialam sa iisipin ng ibang tao. Ipagsisigawan pa niyang, mahal niya ito. Ito ang babaeng mahal niya. Pero si Mia ang iniisip niya. Alam niyang sinisekreto nito ang tungkol sa kanilang dalawa. Hindi siya sang-ayon doon, pero iginagalang niya kung anuman ang desisyon nito. Kakausapin na talaga niya ang pamilya nila. Kung tumutol naman ang mga magulang nila, wala naman siyang pakialam. Ang magiging importante lang sa kanya ay ang desisyon ni Mia. Naniniwala siya ang pipiliin nito kapag dumating ang pagkakataong iyon. Alam niyang magiging selfish na siya. Masasaktan niya ang pamilya nila, ang mga magulang niya na minsan ay hindi niya sinuway. Naging mabuti siyang anak, pero hindi niya kayang mawala si Mia. Nakaramdam ng pagod si Mia sa buong araw ng medical mission nila. And it was productive day. Nasa loob na sila ngayon ng kotse ni Jake at komportable siyang sumandal sa backrest. Hindi sila sumabay sa sasakyang ginamit ng nakasama nilang doktor. Ang plano kasi nito
ay masisiraan daw sila sa daan, kaya kinabukasan pa makakauwi. Napapailing na lang siya. Kanina nga ay hindi nito hinayaang malapitan siya ni Dustin. Hindi pa rin nito matanggap na nag-date sila noon ng lalaki. Napapatawa na lang siya. Mula sa ginanap nilang medical mission, ay tumuloy siya sa Baguio. Hindi tulad niya ay unang beses ni Jake sa lugar na iyon dahil lumaki nga ito sa US. Late na rin ang makarating sila, kaya matapos kumain sa isang restaurant sa Musician Road, ay tumuloy na sila sa isang hotel. Bukas, mamamasyal muna tayo bago bumalik sa Manila. Wika naman ni Jake nang makapasok na sila sa kanilang hotel room. Tumango naman si Mia at napapikit na lang habang yakap siya ng binata at hinahalikan sa noo. Let's shower together. Wika naman ito. Naramdaman naman ni Mia ang kakaibang kislap sa mga mata nito. Kaya naman tinango niya ang mukha sa dibdib nito. Naririnig niyang tumatawa si Jake. Oo, may nangyari na sa kanila. Isang beses ngunit naiilang pa rin siya. Jake! Napatili na lang siya nang bigla sinatong buhatin papasok sa bathroom. May malaking bathtub doon na nagkasya silang dalawa. Behind her was Jake, habang nakasandal naman siya sa hubad nitong dibdib, habang ang mga kamay naman nito ay nakayapos sa kanya at panay ang halik nito sa kanyang pisngi at gilid ng ulo. Napaisip siya habang nagbababad sila doon. Sasabihin ba niya sa binata ang nalaman? Pero ayaw niyang pangunahan ang Tito Rodrigo niya at ang Tita Elvira niya. Ang mga ito pa rin ang nagpalaki kay Jake. Habang hinahalikan naman siya ni Jake, ay walang tigil ang paghamas nito sa katawan niya. Habang nasa ilalim sila ng dalawa sa shower, pikit ang mga mata ni Mia at dinadama iyon. Halos wala na siya sa sarili sa mga sumunod na nangyari. Naramdaman na lang niya ang malambot na kama sa kanyang likod nang marahan siyang doon ihiga ni Jake. I love you. Anito habang hinahalikan siya sa tenga pababa. I love you too. Bulong naman niya rito. Kinabukasan nga ay namasyal sila sa lugar. Pinatikim niya sa binata ang strawberry at namitas din sila ng strawberry sa isang farm doon. Naging photographer na niya ang lalaki sa mga solo shot niya. Masayang masaya si Mia sa araw na iyon. At alam niyang ganoon din naman si Jake. Kaso kailangan na nilang umuwi. Magdududa na ang mga magulang niya kung matatagalan pa sila. Ilang araw na rin itong nasa kanya. Hindi pa niya nakakausap ang mga magulang niya tungkol dito. Kahit kay Mia ay hindi niya masabi. May kapatid siya. According that Leo Sanford, ang lalaking nagpakilala sa kanya ng araw na iyon. Parang kusa na lang tumipa ang mga daliri niya sa screen ng cellphone niya. Pagkatapos ay nilagay niya iyon sa tainga at naghintay habang naririnig ang pagring niyon. Sumandal siya sa dingding ng hallway ng hospital. Napaayos muli siya ng tayo nang may sumagot na mula sa kabilang linya. Hello? It was a woman's voice. Is this Attorney Ivy Noble? Yes. Sino to? Mahina siya bumuntong hininga. Jake Anthony de la Cuesta. Ilang sandaling hindi nakapagsalita ang nasa kabilang linya. Akala pa nga niya ay binabaan na siya nito nang muli itong nagsalita na parang nanginginig sa boses. Anthony? Nagpunta si Jake sa isang cafe kung saan sila magkikita ng attorney. Tumayo ang babae nang makita siyang pumasok. Lumapit siya sa table na inuukupan nito. Sinalubong siya nito ng isang ngiti. Nakikita niya sa mga mata nito na nangingilid ang luha nito. Anthony? Bigla siya nitong niyakap ng ikinabigla naman niya. Gustong-gusto na kitang puntahan ng malaman kung narito ka sa Pilipinas. Pero mahirap kang lapitan, lalo na sa hospital ng mga De La Cuesta. Anito matapos siyang yakapin na mahigpit. Hindi agad nakapagsalita si Jake sa pagkabigla rito. Napangiti naman ang babae at nakikita niya ang pagmamahal sa mga mata nito. Naupo sila doon at nagtawag ito ng waiter para sa order nila. Hindi halos maalis ang mga mata niya sa mukha ng babae habang kausap nito ang server. You're my sister? Aniya nang makaalis ang kumuha ng order nila.
Tumango naman ito. Yes. Napahawak naman siya sa kanyang noo. Nagsisimula siya maguluhan. Walang nasabi sa akin sila mami at daddy. Hindi sila ang tunay na magulang mo, Anthony. Anito na nagbago ang ekspresyon. Nakikitaan na niya ito ng puot at galit. Umawang naman ang labi niya. Anong ibig mong sabihin? Ang pangalan ng mga magulang natin ay si Eva at Fidel Noble. At patay na sila. Patay na sila, Anthony. Pinatay sila. Hindi agad nakapagsalita si Jake sa sinabi nito. Nanatiling awang ang labi niya at tuluyan siyang binalot ng kaguluhan. Pinatay sila ni Rodrigo de la Cuesta. No. Agad niyang putol sa sinabi nito. My dad won't do that. Umiling-iling naman siya. Inalala niya ang mabait na mukha ng kanyang ama. Mas malapit siya dito kaysa sa mami niya. His father was his best friend. Ni minsan ay hindi niya naranasang mapagalitan o kahit mapagsabihan man lang ng daddy niya. Ang mami niya ang laging nagagalit sa kanya kapag nakagawa siya ng hindi tama. Naaalala pa niya na laging nasa likuran siya ng daddy niya kapag napapagalitan siya ng mami niya noong bata pa siya. Sa huli ay sasaway ng ama niya ang ina para patigilin na siya nito. He was spoiled by his dad. Wala pa siyang ginusto na hindi nito ibinigay. Kaya nga kahit papaano, umaasa siyang he will side him kapag sinabi na niya ang tungkol sa kanila ni Mia. Hindi din papayag noon ang mami niya sa pag-uwi niya dito sa Pilipinas. Pero pumayag ang daddy niya, kaya wala na ring nagawa ang ina. Anthony, inabot naman ni Ivy ang kamay niya na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Pinapagitnaan nila. Please, believe me, I am your sister. At maaga tayong naulila dahil sa mga taong itinuturing mong mga magulang. Inagaw niya ang mga kamay sa hawak nito. Umiling-iling naman siya. I don't believe you. Anthony. Tumayo si Jake mula sa pagkakaupo at mabilis na nilisan ang cafe. Hindi na siya lumingon pa. Kahit tinatawag na siya ng babaeng nagpakilala sa kanyang kapatid niya. He was driving when he called his mom. Gulong-gulo siya sa mga nalaman. In Hined's answer. Jake, iho? Sagot naman ng kanyang ina mula sa kabilang linya. Sino si Fidel Noble? Agad niyang tanong dito. Hindi ito nakapagsalita. Hinintay niya na magsalita ang kanyang ina. Marahas siyang ibinaba ang cellphone at pinatay ang tawag. Nagpatuloy siya sa pagdadrive. Hindi niya alam kung saan pupunta. Anong ibig sabihin na nangyayari? Totoo ba ang mga sinabi sa kanya ni Attorney Ivy Noble? Hindi niya totoong mga magulang ang kinikilala niyang ama at ina. At ang totoo niyang mga magulang ay mga patay na at pinatay sila. Natagpuan na lang niya ang sarili sa isang bar. Nakaupo lang siya doon sa may counter at panay ang order ng inumin sa bartender. Pakiramdam niya ngayon ay lumaki siya at nabuhay sa isang kasinungalingan. Hi baby. Matapos kunin ang kanyang cellphone, nang tumunog ito at tumatawag si Mia. Jake, where are you? Napangiti siya na marinig ang boses nitong halatang nag-aalala para sa kanya. Oo nga pala. At hindi siya nakapagpaalam dito. Nang umalis siya ng hospital at pinuntahan niya si Attorney Noble. Just somewhere. Wala sa sariling sagot naman niya dito. What? Bigla ka na lang nawala kanina sa hospital. Wait, are you drunk? No. Narinig naman niyang napabuntong hininga ito. Nasaan ka ba talaga at pupuntahan kita? He asked the bartender at sinabi niya kay Mia ang pangalan ng bar. Mula sa hospital ay nagtaksi na lang si Mia patungo sa address na ibinigay naman ni Jake. Halatang lasing na ito kanina na nag-uusap sila. Nag-alala tuloy siya. Ano kaya ang nangyayari at naisipan nito maglasing? Agad siyang pumasok sa loob nang makarating sa lugar. Medyo maaga pa para sa mga party goer. Kaya naman madali niyang nahanap si Jake.
lalo na at nasa may bar counter lang ito. Agad niyang nilapitan ang lalaki. Jake? Sinalubong naman siya nito ng ngiti at halatang lasing. Baby. Hey, what's wrong? Yumakap ito sa baywang niya habang nakaupo sa bar stool. At tumayo naman siya malapit dito at niyakap niya ito. Ilang sandali silang nanatiling ganoon bago niya ito niyayang umuwi na. Bukas na lang niya ito kakausapin pag hindi na ito lasing na. Ano ba kasi ang nangyayari? Nag-aalala tuloy siya rito. Let's go home. Tumango naman si Jake at nagpaubaya sa kanya. Sumakay sila sa sasakyan nitong maayos naman na nakapark sa may parking space. Siya na ang nagmaneho nun pa uwi. Iha? Salubong sa kanila ng mami niya na makarating sila sa bahay. Mukhang kanina pa sila hinihintay ng mga magulang niya na dumating. Nakikita naman niyang seryoso ang daddy niya. Agad na tuon ang tingin ng mga ito kay Jake na pinagtutulungan na nila ng isang kasabahay para maipasok sa loob. Ano nangyayari sa kanya? Lumapit ang kanyang ina. Lasing siya, ma'am. Aniya na nagpatuloy sa pag-akyat sa hagdan. Sumunod naman ang mami niya sa kanila. Hiniga nila si Jake sa kama nito. Gusto niyang punasan at bihisan ang lalaki. Hinarap muna niya ang ina. Ma'am? Tumawag ang tita Elvira mo. Nanginig ang boses nito na para bang natatakot. Mula kay Jake na natutulog ay lumipat ang mga mata nitong nangingislap sa luha sa kanya. Alam na niya. Ang alimami? Tanong niya kahit may idea na siya. Napabuntong hininga naman ang mami niya. Nagkita na siguro sila ng kapatid niya. Umiiyak na wika naman ang kanyang ina. Mami. Lumabas ito ng silid na maagap naman niyang sinundan. Naroon na rin ang dad niya. Dad? Ano nang gagawin natin ngayon, Lorenzo? Halos sumigaw na wika ng kanyang mami. Bakit, mami? Hindi na niya napigilan pa. Bakit ganito na lang ang reaksyon ng ina niya? Ano ngayon kung ampon nila si tito at tita si Jake? He's already an adult. May iintindihan na niya. You don't understand, Mia. Putol naman ang ina sa sinasabi niya. Stop it, Liza. Bukas na bukas ay narito na sila Rodrigo at Elvira. Uwi ka naman ang kanyang daddy. Lumapit ito sa mami niya para pakalmahin. Umawang naman ang labi ni Mia habang tinitingnan ang umiiyak na ina na niniyakap ng ama niya. Bakit ganito ang reaksyon ng mga magulang niya? At agad pang darating ng bansa bukas na bukas din ang tito at tita niya. At alam ni Jake? Kanina, paano? Gulong-gulo pa si Mia nang umalis ang magulang niya sa harapan niya. Marahas yan na pabuntong hininga at muling pumasok sa kwarto ni Jake. Inasikaso niya ang binata at pagkatapos ay kinumutan niya ito. Naupo siya sa gilid ng kama. Marahan at maingat niyang hinahaplos ang maamong mukha ng binata at sinusuklay ang buhok nito gamit ang mga daliri niya. Pinakatitigan niya ito. Makaraan ng ilang sandali ay bumaba ang ulo niya para halikan ito sa noo. May kaba at takot sa dibdib niya para sa mga mangyayari. Pakiramdam ni Mia ay maliit na parte lang sa pagkatao ni Jake ang nalaman niya dahil may hindi pa sila nalalaman ng binata.